gusot sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Balikan po natin, dama na raw ngayon ng ilang OFW ang galit ng mga Taiwanese sa nangyaring pagkakapatay sa isang mangingisda ng Taiwan. Maging ang ipinadalang opisyal ni Pangulong Nonoy Aquino para magatid ng mensahe ng pakikiramay ay hindi man lang hinarap ng mga opisyal ng Taiwan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bandang alas 4 ng hapon, lumapag sa Terminal 1 ng NAIA ang eroplano ni Amadeo Perez, chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na kagagaling lang sa Taiwan. Dala niya ang malungkot na kwento na sinapit niya sa Taiwan nung ipadala siya doon ni Pangulong Aquino para magpahatid sana ng pakikiramay sa pamilya ng mangingisdang Taiwanese. Hindi namin nagawa dahil ayaw kaming bigyan ng security ng gobyerno sa Taiwan at saka sabi nila ayaw daw makipagharap sa amin. Pero kahit na ganoon, nagutos kami ng personal emissary na kung pwede na makausap, babalik kami. Siya raw mismo na kinatawan ng Pangulo ng Pilipinas, naramdaman ang sama ng loob ng mga taga-Taiwan. Noong una, yung tinutuluyan namin dating hotel, nung nagpa-reserve na kami, meron daw. Pagdating namin doon, ayaw na kaming tanggapin at wala raw bakanting kwarto. Yung tinuluyan namin isang maliit na hotel, kaninang umaga, sinabihan kami na nung nagbabayad kami na mamayang gabi hindi namin kayo tatanggapin na istorbo ang mga customer namin dahil sa medyang nasa labas. Umuwi si Perez kasama si Antonio Basilio, ang deputy ni Perez na tumatayo ring resident representative ng MECO sa Taiwan. Isang hindi magandang senyales ng relasyon ng Pilipinas at Taiwan. That is expected when they want to cut ties with us. Ibinalita rin ni Perez ang nasagap niyang pangamba ng mga Pilipino sa Taiwan. Kung kailangan at may masaktan man lang kahit isa ron, siyempre gagawa kami ng paraan para pauwiin sila. Sa kabila nito, giit ni Perez na maayos naman daw ang pagtanggap sa kanila ng mismong gobyerno ng Taiwan. Pero aminado rin siyang dahil sa matinding emosyon, hindi agad malulutas ang problema. Umaasa ako kung lumamig na ang ulo ng mga tiga-Taiwan, siguro mas madali nang ayusin ito. Pero hindi ngayon sa panahong ito, medyo mahirapan pa. Ayon kay Perez, ipaparating niya sa Pangulo ang karagdagan pang demand ng Taiwan na hindi raw niya masasabi sa media sa ngayon. Sa Taiwan, ramdam ng ilang kababayan ang galit ng mga Taiwanese sa nangyari. Ikinuwento ni Rose Rojo, isang Pilipinong caretaker sa Taiwan, ang dinaranas na diskriminasyon ng mga kababayan natin doon. Sa iba, nararanasan nila yung hindi makabili ng kung anong kailangan nila sa mga store, may nakadikit na doon na hindi sila pwedeng kung Pilipino ka, hindi ka pwedeng bumili sa kanila. Hindi kanila pagbebentahan. Kapag nalaman din daw na isa siyang Pilipina, ay pinagsasalitaan siya ng masakit na mga nakakasalamuhan niyang Taiwanese. Alam mo kung anong tingin sa'yo ng mga tao dito, para ka ng isang kriminal eh. Opo. Kung tingnan kanila, parang ikaw na yung pumatay sa kanila, ikaw na yung nagpaputok. Ang mga kaanak ng ilang OFW na nasa Taiwan ngayon, nababahala na rin sa patuloy na paglala ng sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.